Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ng kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala doon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nakatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tignan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalagang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala dito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig.
na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Linggo, araw ng Panginoon, araw ng simbahan. At sa linggong ito, ipinagdiriwang natin ang linggo ng mabathalang awa ng Diyos o Divine Mercy Sunday, sapagkat ang bunga din ng muling pagkabuhay, bagong buhay para sa atin. At ang bagong buhay ay nangyayari dahil lubhang maawain ang Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Awa ng Diyos. Kaya sabihin nyo nga sa katabi nyo, kaawaan ka ng Diyos. Kaya lang tayo nagising kanina dahil sa awa ng Diyos. Kaya kayo ngayon nakapagsimba dito sa Quiapo, hindi dahil maabilidad kayo, kaya kayo nakapasok, nakaupo, nakarating dito, dahil sa awa ng Diyos. Tayo mga Pilipino, mga nakakatanda, ituro natin yan sa mga bata. Kapag kinakausap ko ang mga tao, lalo na mga matanda, kamusta na po kayo? Mabuti naman po sa awa ng Diyos. Kamusta naman ang negosyo nyo? Nakakaraos naman po sa awa ng Diyos. Huwag natin kaligtaan. Ituro natin sa mga kabataan. Sana hindi yung darating araw, kamusta pag-aaral mo? Pasado naman kasi magaling ako. Kamusta naman ang kabuhayan nyo? Gumiginhawa naman kasi maabilidad ako. Sana mga kapatid, huwag nating kakaligtaan. Kung ano man tayo, hindi dahil sa galing natin, hindi dahil may koneksyon tayo, kung hindi dahil sa awa ng Diyos. Yun lang ang dahilan. Kaya po ako naging pari dahil sa awa lang ng Diyos. Kung ang pagbabasihan lang, yung aking nalalaman, yung aking kabutihan, baka kahit pasang awa, hindi ako umabot. Kaya nga, di ba, maganda rin yun. Pag sinabing pasang awa, kaya ka nakapasa dahil sa awa ng Diyos. Lahat po tayo pasang awa. Kahit ba summa cum laude ka na, pasang awa ka pa din. Kahit ikaw ang presidente ng kumpanya, kahit ikaw ang presidente ng Pilipinas, kahit ikaw ang pinakamakapangyarihan, kahit ikaw ang pinuno, pasang awa ka pa din. At magpasalamat tayo sa awa ng Diyos. Dalawang tanong ang nais kong pagbulay-bulahin natin ngayong linggong ito. Bakit hindi naniwala si Tomas? At ikalawa, saan nagpunta si Tomas? Unang tanong, bakit hindi naniwala si Tomas? Sabi sa atin sa Ebanghelyo, yung sumunod na linggo, katulad ngayon, ikalawang linggo ng muling pagkabuhay, yung sumunod na linggo matapos muling mabuhay si Jesus Nazareno, bumalik siya sa kanyang mga alagad. Nakapinid ang pinto, sabi dahil sa takot. Takot pa rin sila. Ngunit wala si Tomas. Yun daw, no? Yung mga patron na mga absent, si Tomas. Yung mga wala, yung mga hindi dumadalo,
o yung mga pinuno rito ng mga samahan, pag yung miyembro nyo laging absent, sabihin mo, kilala ko na patron mo, si Santo Tomas. Laging absent. No? Yung hindi nagsisimba ngayon, pag uwi nyo mamaya, sabihin nyo, alam ko na kung sinong santo mo, si Santo Tomas. Kasi Santo Tomas, absent nung nagpakita ang Panginoon. Pero, bakit nung pagbalik niya, sinabi ng mga alagad, dumating ang Panginoon Tomas, sayang, wala ka. O, mo ha, kaya ingat kayo, pag absent kayo, doon darating ang Panginoon, wala kayo. Kaya wag na wag kayong absent. No? Yan, sabi mo sa katabi mo, bawal ang absent. No? Ayan, no? Pero buti na lang, hindi kayo absent ngayon. Present kayo. Kaya palakpakan nga natin ang bawat isa. Sabihin mo sa katabi mo, congratulations, present ka. Ayan. Kaya dapat bawal ang absent. O yan, mga brad, bawal ang absent. Mga sister. Pero bakit hindi naniwala si Tomas? Sabi, hindi siya naniwala dahil hindi pa siya makapaniwala kay Jesus na muling nabuhay. Pero may isa pa hong dahilan na pinaniniwalaan ko din. Hindi siya naniwala, hindi dahil kulang ang paniniwala niya kay Jesus, kung hindi dahil kulang ang paniniwala niya sa kanyang mga kasamahan. Napansin niyo nitong mga nakalipas na araw, nagpakita kay Maria Magdalena, hindi naniwala yung mga alagad. Nagpakita doon sa dalawang nagpunta sa Emmaus, hindi pa rin naniwala ang mga alagad. Hindi nila pinaniniwalaan yung mga kasamahan nilang nagpapatotoo sa kanila. Maraming dahilan. Inggit. Pero may isa pa akong dahilan na nakikita. Hindi naniwala si Tomas sapagkat hindi naman nagbago yung kanyang mga kasamahan. Napansin ninyo, nung sumunod na linggo, nung nagpakita uli si Jesus sa Sareno, ngayon kasama na si Tomas, inilarawan ni San Juan, nakapinid pa rin ang pinto. Parang walang nagbago. Nung nakaraang linggo, nakapinid na ang pinto nang nagpakita si Jesus. Tapos sabi ni Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Muli na akong nabuhay. Nang sumunod na linggo, nakapinid pa rin ang pinto. Sa makatwid, walang pagbabago sa mga alagad. Kaya siguro si Tomas, nung sinabihan siya, sabi niya, hindi ako naniniwala. Kung talagang nagpakita si Jesus, di sana matapang na kayo ngayon. Kung talagang nagpakita si Jesus, hindi na tayo dapat nagtatago ngayon. Hindi siya makapaniwala sapagkat wala siyang makitang pagbabago sa mga alagad. Mga kapatid, hindi po kaya marami pa rin ang hindi naniniwala kay Jesus. Hindi dahil kulang ang paniniwala nila kay Jesus, kundi dahil pag nakita nila tayong mga naniniwala kay Kristo, walang pagbabago. Kaya tuloy hindi sila maniwala kay Kristo. Naalala ko po tuloy yung napakadakilang Indiano, si Mahatma Gandhi, yung bayani ng India. Sabi niya, maganda ang turo ng Kristyanismo. Believe ako dyan kay Kristo ninyo, pero hindi ako believe sa mga Kristiyano. Magaling sana ang turo ng Kristo ninyo, pero ang pangit ng buhay ng mga Kristiyano. Nung mga nagsasabing deboto sila, alagad at naniniwala kay Jesus Nazareno. Hindi kaya ganun din ang katwiran ng mundo? Marami dyan siguro ngayon, hindi na nagsisimba. Hindi naniniwala kay Kristo. Dahil sabihin nila, sabi ng Panginoon nyo, kapayapaan,
Kayong mga naniniwala kay Kristo, away kayo ng away. Nagbubuntalan nga kayo. Nagmumurahan kayo. Hindi kayo nagbibigayan. Sabi ng Kristo ninyo, magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko. Ang katotohanan ko magpapalaya sa inyo. Nagsisinungaling naman kayo, nangiisa naman kayo. Hindi kayo tumutupad sa usapan. Nandiyan kayo tuwing Biyernes. Namamasan kayo, namimingga kayo, nangihila kayo ng lubid, nakasuot kayo ng t-shirt ng Nazareno, sumisigaw kayo ng Viva Jesus Nazareno. Pero hindi kayo tumutupad sa usapan. Wala kayong isang salita. Nangiisa ka sa kapwa mo. Hindi ka tapat sa asawa mo. Nandadaya ka sa negosyo mo. Panay pera na lang ang nasa isip mo. Nananakit ka ng mga tao, lalo na ng mga maliliit, ng anak mo, ng asawa mo. Nambubugbog ka. Hindi ho kaya marami ang hindi naniniwala? Hindi dahil hindi ka panipaniwala sa Jesus. Kung hindi dahil ka panipaniwala ang mga tinaguriang alagad at sumusunod kay Jesus. Kaya't ipagdasal natin mga kapatid na sa muling pagkabuhay ni Jesus, ang biyaya niya, ang awa niya. Di ba ang bili ni Jesus? Ang patawarin ninyo. Sinusugo niya ang kanyang mga alagad upang maging daluyan ng awa. Patawarin ninyo sila. Aminin natin mga kapatid, gustong-gusto natin patawarin tayo ng Diyos, pero tayo ayaw magpatawad. Pag nilayan po natin yan, gustong-gusto nating patawarin tayo ng Diyos, pero tayo naman ayaw nating magpatawad. Parang may diferensya doon. Baka sabihin ni Jesus Nazareno, parang lugi ako doon Parang ang daya nyo naman. Gusto nyo ng awa, pero kayo ayaw nyo magbigay ng awa. Gusto nyong bigyan kayo, pero kayo naman ayaw magbigay. Gusto nyong sabihan kayo ng totoo, pero kayo ayaw nyo magsabi ng totoo. Gusto nyong makipagkasundo, pero kayo naman ayaw nyo namang umabot. Ipakita natin ngayon, tayo ang sinusugo ngayon upang maging daluyan ng awa. Tayo'y pinatatawad, tayo'y minamahal, at tayo rin naman ngayon sinusugo ng Diyos. At lalo nating matatagpuan ang awa ng Diyos kung napansin nyo sa Ebanghelyo, tuwing nagkakatipon ng mga alagad, lalo na tuwing linggo, doon nagpapakita si Jesus. Kaya huwag kayong absent, lalo na pag linggo, lalo na pag misa. Doon natin matatagpo ang higit ang muling nabuhay na Panginoon. Siguro nga, hindi natin siya makikita, tahasan ng ating mga mata, katulad ni Tomas. Kaya buti na lang, sinabi ng Panginoon, mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Buti na lang, salamat kay Tomas. Dahil sa kanya, meron tayong pinangahawakan ngayon. Natitipon tayo kahit hindi natin nakikita sa ating mga mata si Jesus Nazareno, pero naniniwala tayo. Kaya sabi ni Jesus, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, mapalad ka. Hindi nga siguro nakikita ng mata natin si Jesus, pero naririnig natin ang kanyang salita. Natatanggap natin ang kanyang katawan. Nakakatagpo natin siya, lalo na dito sa Quiapo. Kaya sana lagi tayo
magtipon. Lagi tayong magsama-sama, lalo na tuwing linggo, lalo na tuwing may misa, sapagkat ito ang pagkakataong makatagpo natin si Jesus. Balik ako sa tanong ko kanina, saan ba nagpunta si Tomas nung wala siya sa mga alagad? Alam niyo ang sagot? Ang sagot diyan, saan kayo nagpupunta pag hindi kayo nagsisimba tuwing linggo? Saan kayo naroroon pag wala kayo tuwing natitipon ng simbahan? Pag uma-absent kayo, saan kayo nagpupunta? Alam niyo na rin ang sagot kung saan nagpunta at bakit wala si Tomas. Dahil ganun din tayo. Pag dumarating ang pagkakataong hindi tayo sumisipot, lalo na tuwing linggo, lalo na pag nagdadahilan tayo, ay hindi na muna ako magsisimba, ay hindi na muna ako pupunta sa misa. Huwag niyong masyadong pagbalingan si Tomas. Humarap din tayo sa salamin sapagkat tayo din naman may ibang pinupuntahan kapag hindi sumasama tuwing linggo. Kaya mga kapatid, ipagdasal natin na tayo'y maging tapat. Sabi nga ni Mother Teresa ng Calcutta, hindi tayo tinatawag maging matagumpay. Tinatawag tayo maging tapat. Kaya sana kahit minsan parang hindi natin pakiramdam, katulad ni Tomas, masama ang loob, hindi agad buo ang paniniwala, hindi buo ang pag-asa, kahit minsan parang tinatamad ka, wag na wag kang a-absent. Wag na wag kang lalayo. Wag na hindi ka sisipot. Dahil baka sa oras na wala ka, doon mas lalong pumunta, magpakita at mangusap ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat sa iyong muling pagkabuhay, sapagkat muli mong iginawad sa amin ang awa at pag-ibig ng Diyos. Iginagawad mo sa amin ang kapayapaan, ang pagpapatawad, at kami din ngayon sinusugo mo upang ipahayag, magpatotoo sa iyong kapayapaan at awa. Patawad po kung kami humihingi ng tawad pero ipinagkakait namin ang awa sa aming kapwa. Patawad po kung hindi makapaniwala ang aming kapwa dahil mali ang aming pagsaksi sa inyo. Tulungan niyo po kami. Turuan niyo po kaming maging mga tunay na deboto at alagad mo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami. Basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampo